Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon, ayan, bale meron akong pasok dito na automatic washing machine na ang brand ay Sharp. Ayan. Yung kanyang kilo ay nasa 10.5 kg at ang kanyang model ay ES-JN105A9. So, share ko lang sa inyo to mga boss. Bale itong washing machine na to, nabuksan ko na troubleshoot ko na. Ayan, ipapakita ko sa inyo dito sa likod. Bale, nakabukas na yan. So, nakabukas na yan mga boss kasi nga na-troubleshoot ko na tong washing machine. Ayan, pati dito sa ibaba. Binuksan ko rin kasi nag-check ako dito sa kanyang mga wiring. So, ang issue kasi nitong washing machine na to mga boss, no power. Kaya, unang chinek ko dito yung kanyang mga wiring. Una na tong kanyang power cord. Ayan. Dahil no power ang problema nitong washing machine, inuna kong i-test tong kanyang power cord. So, base sa pag-check ko dito sa kanyang power cord, okay naman. At itong kanyang fuse, ayan, okay din. So, good naman tong kanyang power cord, fuse. Hanggang sa dito sa ibaba mga boss, nag-check na rin ako. So, okay naman, wala naman putol ng mga wire. Hanggang sa nag-check na ako mga boss dito sa kanyang mainboard. Ayan. Dahil okay naman yung kanyang mga wiring dito sa likod. So, naisipan ko nang buksan tong dito sa kanyang mainboard. Ayan. So, okay din naman yung kanyang wire papunta dito sa kanyang mainboard. Ngayon mga boss, dahil okay naman lahat yung kanyang mga wirings. Ayan, hanggang sa binaklas ko na yung kanyang mainboard. So, ito yung kanyang mainboard. Ayan, kung papasinin natin, marumi na tong kanyang mainboard. So, itong mainboard na to mga boss, bale, binuksan ko rin yung kanyang likod. Nagbaka sakali ako baka makuha pa natin na i-repair to. Ayan, papasinin nyo, binuksan ko. Hanggang sa after ko mabuksan tong board na yan dito sa likod, so nag-test ako ng supply. Bale, yung kanyang main filter capacitor dito sa kanyang supply, meron naman tayong nasukat na voltahe. So, ibig sabihin kapag ganon, okay itong kanyang power supply dito sa kanyang mainboard. So, masasabi na natin may problema dito, possible yung kanyang program or system. So, kapag ganon, di na natin kayang i-repair yan. Ngayon mga boss, dahil base sa pag-check ko dito, good yung kanyang power supply, nakikita ang problema dito nasa program or system. So, naisipan ko na magpalit ng mainboard. Dahil yun na nga, hindi naman madaling i-repair itong mga board na to. Hanggang sa kinausap ko yung mayari na palitan na yung kanyang mainboard. So pumayag naman hanggang sa nag-deal kami mga boss. Ngayon, bago natin ilagay yung bagong mainboard, so explain ko lang sa mga baguhan dyan. So sa mga beginners dyan mga boss, kapag ganito yung issue ng washing machine, so huwag kayo basta-basta magpalit kagad ng mainboard. So, i-check nyo muna yung mga basic, like yung kanyang power cord, fuse, mga wiring. So, once na nakita natin na wala namang problema yung kanyang mga wiring or power cord or fuse, so saka na tayo pumunta dito sa kanyang mainboard. Ngayon mga boss, bago tayo magpalit ng mainboard sa mga automatic washing machine, ayan, kung nakikita nyo tong kulay blue na socket na yan, so yung supply na pumapasok dyan ay 220 volts. Ngayon mga boss, tignan natin yung wiring dito. Ayan, hanapin natin yung kulay blue na socket. Ayan mga boss, so itong kulay blue na socket na yan, dapat meron tayong masukat dyan, 220 volts papunta dito sa mainboard. Ngayon, dito sa socket na yan, once na wala tayong nasukat na 220 volts, so ibig sabihin, possible hindi pa mainboard ang problema. So focus na muna tayo dito sa kanyang mga wirings. So, ganun yun. Ngayon, once naman meron tayo nasukat na 220 volts dyan, so 100% ang problema nandito sa automatic washing machine na to, nandito na sa mainboard. So, katulad dito, bale, meron naman pumapasok na 220 volts dito sa kanyang socket na yan, papunta dito sa mainboard. So, kapag ganyan mga boss, once na meron tayo nasukat na 220 volts dun sa socket, ibig sabihin, 100% nasa mainboard na ang problema. So, dun na tayo magpapalit ng mainboard. So, ganun yun. Ngayon mga boss, papakita ko yung mainboard na ilalagay natin dito para makita nyo. Ayan mga boss, ito yung mainboard na ilalagay natin. Kung titignan nyo, bagong-bago tong mainboard na ilalagay natin. Ayan. Ngayon, kung kumpara natin dun sa original na mainboard, kung titignan natin, same naman.
Pinagkaiba lang nila mga boss yung mga ibang parts, ayan, pagdating sa pwesto. Pero okay lang yan, same lang na model yan. Ngayon mga boss, bale, testing na natin to para malaman na natin kung goods ba tong mainboard na nabili ko. So isalpak ko lang mga boss para matesting na natin. Ngayon mga boss, kung titignan nyo, bale tapos ko nang may lagay yung mainboard, ayan. Ngayon, testing na natin to, tignan natin kung goods ba yung nabili kong mainboard. Sana mga boss, okay na lang para wala tayong problema, ayan. So, tignan natin. Ngayon mga boss, saksak ko lang. So, ito na yung final. Meron pa naman presyo tong mainboard, sana goods na lang. Ayun. Kung papansinin nyo mga boss, ayan, bale umilaw na yung kanyang indicator. So, iset natin sa spin na muna. Tignan natin kung iikot ba yung kanyang drum. Kung okay ba yung kanyang motor. Ayan mga boss, so hintayin lang natin. Tignan natin kung iikot tong kanyang drum. Hintayin lang natin bumaba sa 7 yan or 8. So, sa mga automatic washing machine kasi mga boss, sa pagkalam ko, number 8 to 7, dun palang iikot yung kanyang drum dito sa kanyang speed. So, hintayin lang natin. Ayan mga boss, medyo matagal. So, hintayin lang natin. Pansinin natin kung ikot ba yung kanyang drum. Ayun. Kung napansin nyo mga boss, ayan, umikot na yung kanyang drum. So, ibig sabihin, good yung kanyang motor at yung kanyang drain motor. Ayan, no? So, mabilis naman yung kanyang ikot. So, goods na to mga boss. Ngayon, nakita na natin na okay yung kanyang spin. So, i-try naman natin ngayon mga boss yung kanyang wash. Tignan natin kung okay ba yung kanyang water inlet at yung kanyang motor para sa kanyang wash. So, lagyan ko lang ng hose mga boss para matesting natin dito sa kanyang wash. Ayan, i-cut ko na muna tong video. Ayan mga boss, so papansinin nyo, bale okay din yung kanyang water inlet. Ayan, bale naglo-load naman ng tubig itong washing machine. So hintayin na lang natin ngayon yung kanyang ikot para sa kanyang wash. So hintayin lang natin mga boss, hintayin lang natin mag-load ng tubig hanggang sa umikot tong kanyang pulsator. So hintayin lang natin. So yan, bale okay naman yung kanyang motor para din sa kanyang wash. Ayan, reverse and forward naman yung kanyang ikot. So goods na to mga boss. Bale meron lang talagang problema dito sa washing machine na to, yung kanyang mismong mainboard. Ayan. So dahil okay na to mga boss, hanggang dito na lang tong ating video. So sa mga hindi pa pala na-subscribe dito sa ating channel, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.